Ang propeta ng Islam sallallahu alaihi wasallam ay nagpahayag na sa panahong ang Islam ay hubugin ng matinding pagsubok at pang-aapi. Ang Allah Ta'ala ay magpapadala ng isang taong magiging tagapagtanggol nito. Ang taong ito ay tatawagin na si Maud, ang inasahang Mesiyas, na magkakaroon ng tungkuling basagin ng maling paniniwala ng mga taga-suporta ng krus, kasira salib. Bawat mujaddid, tagapanibago ng pananampalataya ay pinapadala upang labanan ang mga pagsubok ng kanyang panahon. Sa kasalukuyang panahon, malinaw na ang Kristyanismo ay naging masigasig sa pagpalaganap ng kanilang paniniwala. Anupat maraming Muslim ang nalihis ng landas at nahulog sa kanilang impluensya. Ang Allah Ta'ala sa kanyang ganap na kaalaman ay nagpadala ng isang Masih Maud upang iligtas ang Islam mula sa ganitong mga hamon. Ang Islam ay dumanas ng matinding paninirang puri, mga fitna mula sa mga Kristiyano, mga ateista at iba pang tagapagdala ng kabulaanan. Ginamit nila ang kanilang mga salita, panulat at iba't ibang anyo ng panghihikayat upang ilayo ang mga tao mula sa paniniwala sa Allah Ta'ala, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa Quran. Hindi ba't hinihingi ng katarungan ng Allah Ta'ala sa ganitong panahon, magpadala siya ng isang kasirisalib upang labanan ito? Bagamat ang malakas na impluensya ng Kristyanismo ay hindi na gaya ng dati, ang mga pag-atake sa Islam ay nagpapatuloy. Ginagamit ng mga kalaban ng Islam ang kanilang mga pananalita, aklat at iba pang propaganda upang dungisin ang dangal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gawing kahina-hinala ang Quran. Bukod pa rito, ang mga walang pananampalataya at mga sumasalungat sa relihiyon ay patuloy na nagsusulong ng mga mapanirang adhikain. Sa ganitong kalagayan, responsibilidad ng mga kasapi ng Jamaat ng Hazrat Masih Maud alaihi salam na ipagtanggol ang Islam sa pamamagitan ng lohikal at matibay na mga argumento. Dapat nilang ipakita ang dangal, kadakilaan at katotohanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pagkadiyos ng Quran. Ang Hazrat Masih Maud alaihi salam ay nagpahayag, "Ako ay sinugo ng Allah Ta'ala bilang ang hinirang ng Masih Maud. Tanggapin ninyo o hindi, ang itinakda ng Allah ay matutupad, hindi ito mapipigilan ninuman, sapagkat matagal itong nakasaad sa mga propesiya ng Islam. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun." Hindi alintana ang pagtutol at pagsalungat, ang Islam ay patuloy na magtatagumpay sapagkat ito ang huling relihiyon na itinalaga ng Allah Ta'ala para sa sangkatauhan. Ang mga kaaway nito ay mabibigo sa kanilang mga pagsisikap at ang katotohanan ng Islam ay lalo pang magniningning. Maraming Muslim ang nagtataka kung bakit kailangan ng isang reformador sa ating panahon, ngunit kung kanilang susuriin ang kanilang sariling mga gawain, mapapansin nilang ang kanilang mga amal o mga gawa ay walang bisa at walang sa tamang landas. Bagamat sinasabi nila la ilaha illallah, sinasabi din nila na sila ay nananalangin, nag-aayuno at nagbibigay ng kawanggawa, zakat, ang kanilang mga aksyon ay wala sa tunay na diwa ng Islam. Kung talagang ito ay mabubuting gawain, bakit hindi nito ipinapakita ang mga positibong resulta sa kanilang lipunan? Ang kalagayan ng mga Muslim sa mundo ngayon ay patunay na mayroong kakulangan sa kanilang pananampalataya. Maraming kaguluhan, di pagkakaunawaan at moral na kahinaan sa kanilang hanay. Hindi ba't ito ay nagpapakita ng kinakailangan nila na ang isang taong gagabay sa kanila tungo sa tamang landas? Sa kabila ng kanilang panawagan para sa isang tagapagtanggol ng Islam, karamihan sa mga Muslim ay tinatanggihan ng mismong ipinadala ng Allah Ta'ala. Marami sa kanila ang naghanap ng isang Muslim, reformador, subalit hindi nila kinikilala ang Masih Maud alaihi salam na isinugo para sa kanila. Ang mga kalaban ng Islam, maging sila ay Kristiyano, walang pananampalataya
o mga tagapagpalaganap ng sekularismo ay patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon. Gayunpaman, ang Allah Ta'ala ay may plano. Sa kabila ng lahat ng paninirang ginawa ng mga kaaway, lalo pang kumakalat ang mensahe ng Hazrat Masih Maud salam sa Mashriq wal Maghrib, sa silangan at kanluran. Kahit ang mga umatake sa Islam ay sa isang paraan tumutulong sa pagpapalaganap ng mensahe ng katotohanan, ang kanilang matinding pagsalungat ay nagiging dahilan upang mas maraming tao ang magtanong at mag-usisa tungkol sa Islam at sa misyon ng Masih Maud. Ano man ang gawin ng mga kalaban upang tapusin ang jamaat ni Hazrat Masih Maud salam, ito ay patuloy na lalago at lalawak. Sa katunayan, ang mismong pagsalungat sa jamaat ang naging dahilan ng lalong paglaganap nito. Sinabi niya, ang Allah Ta'ala ay higit na mahabagin kaysa isang ina. Hindi niya nais na ang kanyang nilikha ay mapahamak. Ipinakita niya sa atin ang landas ng liwanag at patnubay. Subalit, kailangan gamitin ninyo ang inyong talino at dalisayan ang inyong sarili. Tulad ng lupa na hindi maaaring maging mataba maliban kung ito ay bubungkalin at lilinisin. Ganoon din naman ang kaluluwa ng tao ay kailangang pagdaanan ng pagsubok at pagsasanay upang maging dalisay. Sa ating panahon, ang Allah Ta'ala ay nagpakita ng kanyang habag sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang Masih Maud upang ipagtanggol ang Islam at ang karangalan ng Propeta Muhammad SAW. Kung walang matinding pagsubok at pananalakay laban sa Islam, hindi na sana kinakailangan dumating ang Masih Maud salam. Subalit nakikita natin na mula nang gawin niya ang kanyang pahayag, ang pagsalungat sa Islam ay lalo lamang lumalakas. Pinapakita nito na tunay ngang kinakailangan ang kanyang pagdating upang ipagtanggol ang pananampalataya. Ang ilan ay nagsasabi na ang misyon ng Masih Maud salam ay isang uri ng negosyo o pagpapayaman. Sinagot niya ito sa ganitong paraan, wala akong dinalang negosyo maliban sa negosyo ng pananampalataya. Kung nais ninyong tawaging negosyo ito, kung gayon ito ay ang negosyo ng pagpapalaganap ng Islam. Kami ay tulad ng mga patay pagdating sa makamundong layunin. Ang aming buhay ay nakatuon lamang sa pananampalataya, tulad ng mga naunang banal na tao at mga imam ng Islam. Ang layunin ng Masih Maud salam ay alisin ang mga maling paniniwala at gawing dalisay ang Islam ayon sa mga aral ng Quran. Maraming mga bid'a o maling paniniwala ang lumalaganap sa mga Muslim, kaya't ang kanyang misyon ay dalisayin ang pananampalataya at ipakita ang tunay na aral ng Quran. Sinabi niya, ako ay sinugo upang alisin ang mga huwad na relihiyon at ipakita ang katotohanan ng Islam. Ang aking misyon ay pahayag ang liwanag ng Islam, itampok ang dakilang katayuan ng Propeta Muhammad SAW, ipakita ang tunay na kahulugan ng Quran. Sinabi ng Hazrat Masih Maud salam, ang Allah Ta'ala ay nagpadala ng Quran upang ipakita ang isang napakadakilang awa para sa sangkatauhan, tulad ng sinabi sa Quran, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, at hindi ka namin sinugo kundi bilang isang awa sa lahat ng daigdig. Lahat ng katangian ng mga naunang propeta ay pinagsama sa katauhan ng Propeta Muhammad SAW, at lahat ng kaalaman ng naunang mga banal na kasulatan ay nakapaloob sa Quran. Hudal lil muttaqin. Kung kaya ang Quran ay khatamul kutub, ang huling banal na kasulatan, ang Propeta Muhammad SAW ay khataman nabiyyin, ang huling propeta. Ang ilan ay nag-akusa na ang jamaat ni Hazrat Masih Maud salam ay hindi naniniwala sa Propeta Muhammad SAW bilang khataman nabiyyin. Tinugunan niya ito sa ganitong paraan, kami ay naniniwala sa khataman nubuwa sa mas matibay at mas malalim na paraan kaysa kanino man.
Ang mga taong nag-aakusa sa amin ay hindi naunawaan ang tunay na kahulugan nito. Sila ay basta na lamang inuulit ang narinig nila mula sa kanilang mga ninuno nang hindi naunawaan ang tunay na kahulugan ng salitang ito. Ayon sa Masih Maud alayhi salam, ang pagiging khataman nabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangungulugan na sa kanya natipo ng lahat ng katangian ng naunang mga propeta. Ang kanyang propesya ay hindi natapos sa pamamagitan ng pagputol nito, kundi dahil sa kanyang pagiging ganap na modelo ng lahat ng propeta. Itinatag ng Hazrat Masih Maud alayhi salam ang kanyang jamaat upang ipalaganap ang mensahe ng Islam sa buong mundo. Iniutos niya sa kanyang mga tagasunod na magsakripisyo upang ipalaganap ang pananampalataya. Sinabi niya, "Huwag kayong titigil hanggat hindi ninyo naitatag ang kapangyarihan ng Islam sa buong mundo. Itayo ninyo ang kaganapan ng pananampalataya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipalaganap ang tauhid ng Allah Ta'ala sa lahat ng sulok ng daigdig." Kung tunay nating naunawaan ang kahalagahan ng pananampalatayang ito, kinakailangan nating isapuso ang ating panunumpas sa pamamagitan ng paggawa at pagsisikap. Sinabi ng Hazrat Masih Maud alayhi salam, kung ating isasagawa ang ating tungkulin ng may ganap na pagsusumikap, matutupad natin ang layunin ng ating buhay at makakamtan natin ang kasiyahan ng Allah Ta'ala. Sa panahon ng Ramadan, kinakailangang pag-ibayuhin natin ang ating panalangin, palawakin ang ating kaalaman sa Quran at ikalat ang mensahe ng Islam. Sa pamamagitan nito, maitatayo natin ang watawat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buong mundo at madadala natin ang sangkatauhan sa pagsunod sa Allah Ta'ala. Amin. Ang Hazrat Sayyidina Amirul Mu'minin ay nananawagan ng panalangin para sa mga Ahmadi sa Pakistan na dumaranas ng matinding pagsubok at pang-uusig. Ang kanilang mga masjid ay sinisira, ang kanilang mga panalangin ay pinagbabawal at sila ay nililitis sa iba't ibang dahilan. Ya Allah, pagaanin mo ang kanilang kalagayan at protektahan mo sila mula sa pang-api ng kanilang mga kaaway. Dagdag pa rito, nanalangin din siya para sa buong umma ng Islam, naway bigyan ng Allah Ta'ala ng katalinuhan at pangunawa ang buong sambayan ng Muslim upang sila ay magising mula sa kanilang pagkakaidlip, magbalik sa tunay na Islam at maiahon ang kanilang sarili mula sa kasalukuyang krisis. Sa panahong ito, muling nakakaranas ng pang-aapi ang mga Muslim sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hinihiling natin sa Allah Ta'ala na iligtas sila mula sa kawalan ng katarungan at pagkamuhi. Naway bigyan tayo ng Allah Ta'ala ng lakas upang mapanatili ang ating pananampalataya, may pagtanggol ang Islam at may palaganap ang mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buong mundo. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbil Alamin.